nothing but air. I shoot and I don't care. Nothing but air. And we're gonna share. He shoots. Nothing but air. It's an air ball. He shoots and it's nothing but air. Welcome to the first episode of Airball Podcast. Airball. Woo! Woohoo! Woohoo! With your host, Melo. Right beside me, Mr. Kwai Wiko. Good evening, good morning, good afternoon, wherever you are. Attorney Kwai Wiko. And of course, across from me, you can see Darren Lim. Hello. That's Darren Lim. Wala si Kevin. Wala si Kevin. Shout out to Shout Kevin. out to PWD. Yeah. Recovering from a the gruesome career-ending ACL injury. Second ACL Second ACL injury. Wala na yun. Get well soon, Kevin. Sinabihan siya ng doktor na huwag na siya mag-basketball talaga. Uy? Career-ending na. Huwag na daw siya tumakbo. Huwag na rin daw siya mag-marathon. Hindi daw advisable yung marathon. Pare, natin tribute video. In the absence of actual basketball, we will instead talk about basketball. Pero hindi naman yun yung Okay. For Kevin. Okay, so pinag-usapan na natin dito. It's everything about basketball, from the NBA to local basketball, PBA. Eventually, we'll be talking about college hoops in the Philippines. Go UP. Go UP! Woo! Darren, ba't wala kang go UP? Go UP. Hindi pa? We'll Okay, see. not sure. We'll see. Long season. We'll see. Okay, so let's get right down to it. So, yung Summer League just ended. And, of course, the Spurs with head coach Becky Hammon. Champions. Yun yung papalit kay Pop, pare. Si Becky Feeling ko. Hammon. Tapos assistant daw niya si Tony Parker. Medyo cute nga, nung nagalit siya na parang don't get too cute. Feeling ko chine-chicks siya ni Tony Parker. Anyway. Malakas din sa chick si Tony Parker. Oo nga eh. Okay. Pati asawa ni Brent Barry. Si Chandler Parsons yung may feature pa eh. Parang the ultimate playboy. Anyway, so given that the Lakers participated basically in I think they participated in Utah saka Las Vegas, both leagues. So, syempre the results weren't that good. I think they were 1-4 in Vegas or 1-3. And so with this, diba, parang we have to talk about, I mean, how worried are you supposed to be if you're a Laker fan or the Laker staff? For full disclosure, Laker fan ka ba, Melo? Ako sobra. Hardcore Laker fan. Ako saktong fan lang. Pero, syempre, gusto ko silang makitang manalo. As in, before Kobe, mga Nick Van Exel days, Eddie Jones, yan. Sobrang hardcore Laker fan. So mamaya na ako mag-share. Lottery pick. So, just to give you guys a background, the three guys that were showcased for the Lakers were Julius Randle, first of all. So, Randle, 11 points and basically 4 rebounds per game, field goal per 64% free throw shooting. They were expecting a bit more, I guess, Zach Randolph, pero meron din siyang 20-minute restriction dahil sa broken leg niya. So, he was complaining about it. Clarkson, syempre the second year guy. So, ito may konting news. I mean, good stuff at least. 16 points per game. Only 1.8 turnovers. Just 2 assists nga lang. And then, of course, yung number 2 pick, D'Angelo Russell, which is the scariest one of them all with 12 points per game, 5 turnovers per game. So, medyo mas marami pa siyang turnover kaysa assist. So, parang 5-3 na. So, medyo a bit disappointing, I guess. But what do you guys think? Feeling ko, parang nothing to worry about yung ganun. Kasi understandable na, let's say, rookie ka, diba? Marami kang gusto i-try na stuff na risky. So, magta-turnover talaga yun. So, parang sa akin, it's better na ma-learn niya lahat yun ngayon during Summer League. Tapos, yun. Kaysa parang, I think it's a process talaga. Parang feeling ko like, lahat ng mga magaling na, like with anything, kunyari, let's say, with my own experience, let's say, playing drums, ganun, diba? Parang magta-try ka talaga ng something complicated, tapos papalpak ka.
So parang di mo naman pwede, I think, hindi mo ma-judge yung player or yung person dahil I think he's trying, kaya siguro maraming turnover for me. Actually, yung concern nila, yung Laker, yung Laker following. Kasi Vegas parang pumunta. Maraming pumunta. Nag-record pero siya eh. It's for me, ano ba yung, parang if you're a real Laker fan, parang dapat maintindihan mo na Parang, it's a process, di ba? Parang binubunga siya eh. Tsaka point guard is the toughest, I feel, na position na. Grabe, para siyang quarterback, di ba? So parang... Pa 19-year-old pa lang siya. di ba? 19 years old, di ba? So, feeling ko, unti-unti kaya. Parang si Russell to, di ba? So, granted, sabi nga ni Darren, mahirap yan. And plus, as a point guard, yung role niya and his performance is so dependent on the 4 other players sharing the court with him. So, baguhan parang ngayon lang sila, obviously, down the line, sila yung maging duo ni Clarkson. Parang nagkakaalaman pa lang sila ng galaw ng isa't isa. And I guess dito sa Summer League, since bago pa lahat, in the absence of consistency, you're looking na lang for moments na flashes of brilliance, parang gano'n. Exactly. Na I think may mga passes si D'Angelo Russell na I didn't expect him to make. Yes. So, okay din parang meron siyang kick out, meron siyang pick and roll na ganito, may mga bounce pass siya na outlet passes na di ko akalayang magagawa niya at that point. So, okay din. I think the guy definitely has potential. Actually, yung concern ko lang doon, yung sinabi mo na magkasama, yung tandem duo sila ni Clarkson. Kasi parang yun yung, feeling ko yun yung naging problema nung Summer League. Ang pangit nung, yung silang dalawa, hindi talaga sila nag-jive. Parang si Clarkson parang gusto maging cool. Baka tinatry nilang magpakita ng... Parang nag-Kobe mode bigla si Clarkson parang ISO. Tapos, nung si Russell naman, actually yung kanya, magda-drive siya, tapos wala out of position yung mga kakampi niya lagi. So syempre, may mga bagay na pag hindi kayo magkasama masyado, hindi kayo kabisado ng laro nyo, or masyado siyang advanced para dun sa mga kasama niya. Actually kasi, isipin mo si Clarkson, all rookie first team yan So kahit pa paano, meron niyang chip on his shoulder na he has 1 NBA season under his belt. Tapos kasama niya ngayon yung mga young guns, ganyan. So I think he's forced into that leadership role na kung nakikita niyang nag-struggle ngayon yung iba, medyo he'll carry the burden. Matuto siya kay Roy Hibbert. Roy Hibbert! Pare, watch out. Si Randall. Okay na din na at least. Malakas si Randall. Naglalaro na siya. Mama siya Ganda ng first step niya. Yung dribble drives niya. Explosive medyo siya. Medyo malupit Ako, parang, tsaka ang lakas niya. Parang rhythm lang yung kailangan. Parang siyang medyo LeBron-ish. Parang sa drive. Parang athletic na Zach Randall. Pero although medyo awkward, hindi siya yung parang pag tinignan mo si LeBron sobrang fluid, diba? Siya may pagka Paul Millsap na Mama. Yeah, Millsap. Parang Millsap pero mas matigas. Tsaka malaki siya 6'9", diba? Malaki niya. So marami siyang laman. Yung laro pinakita ni Randall, yun yung sana gusto kong makita kay Anthony Bennett. Wala diba? Parang yung body type medyo pareho. Pero mas malaki si Randall. Hindi na natin magigets ever kung paano naging number 1 pick si Anthony Bennett. Parang... Hindi, bust lang talaga. Parang hinohope nila Karl Malone siya. Parang ganun yata yung... Pero baka bust lang talaga siya. Pero may hika pa siya di ba? Narinig daw siya ni Byron Scott humihinga sa court. Kasi sobrang hinihika na siya. So yun. So anyway, yun. So feeling ko naman yung Lakers, actually, baka yung pagiging Laker fan ko rin. Pwede mag-8 seed pag bumalik si Hibbert ng maayos. As a side note, since sa Lakers na tayo, ano thoughts nyo sa hindi kinontak ni Kobe yung mga bago? Is it expected of Kobe? Pero parang feeling ko hindi naman yun si Kobe lang Diba? Parang hindi naman lahat ng tao, kinokontak lahat ng tao. Pero bakit yung tingin nila parang galit sila? Hindi, parang hindi nila alam yung tamang sagot. The fact na, tinanong nung reporter, parang, I don't think Kobe has an obligation to reach out. Parang, di ba, obviously, Mr. Business So, pagdating training camp, basta pakita ka. So, para sa mga hindi may alam, sino ba to? Si Lou Williams, Roy Hibbert, saka Brandon Bass. And Brandon Bass. Ayan. So, tinanong sila sa press con if tinawagan sila ni Kobe. Tapos tahimik lang. Parang awkward silence, walang sumagot. Tsaka matagal naglinger yung camera Doon ang tawa Parang dead. Or baka hinahanap yun ng press
naghanap sila ng something to Talk about. Actually, pwede. Sabagay. Pinahaba nila yung shot, ganun. Diba? Hindi, so parang no big deal. Parang, regardless if totoo na masamang kakampi si Kobe, nananalo siya Parang, so, Not lately. well, yeah. But still, parang yun. So, in that light, di ba, parang if the Lakers come in at 8, feeling ko, tahimik na yung Kobe haters. Di ba? Ngayon, siyempre, sino kalaban ng Lakers dyan? Kings. So, Kings, siyempre, binild up din yun, di ba? With sobrang daming signing. Rondo, Bellinelli, you have Rudy Gay still there, siyempre si DeMarcus Cousins, and then, who else? Seth Curry. Is there. So, what do you think? Willie Cauley-Stein. Cauley-Stein, syempre, the rookie. So, what do you think of the chance of the Kings? I mean, how legit can this team be, given na, syempre, si George Karl, medyo experienced coach din yun. What are their chances? Swerte sila hindi umalis si Cousins. Well, hindi mo siya makakaalis trade. Hindi siya tin-trade. Ganun. Di ba gusto niya umalis? Or next year pa yun? Hindi, parang sinabi ni George Karl, na gusto namin. niyang i-trade si Cousins, pero ayaw ni Vivek, yung owner ng Kings. Yung tingin ko sa Kings, para siyang they just grabbed the best player available who said yes to them. Kasi parang meron silang talented players on their roster and their Marcus Cousins, malakas talaga yan Pero kunyari Rondo, ako nag-give up na ako kay Rondo Parang masyado nang matagal yung kasi nabilib yung mga tao sa kanya nung Boston-Cleveland series dati. Doon talaga siya nag-arrive sa stage, di ba? So, since then, since his injury, never na bumalik Para siyang gamble, which obviously, Dallas lost that gamble. Tapos ngayon, what makes the situation in Sacramento any different? When I think, yung coach, si Carlisle, tsaka si George Karl, medyo may similarities na sila yung in control, ganyan, and si Rondo medyo not case, di ba? Parang my way din pero siya. ngayon lang naman siya naging not case Sa Dallas ayaw lang niya, naman ayaw niya kay Carlisle. Actually, chinek ko nga yung numbers, yung assist to turnover ni Rondo. Last year lang to Boston was still at 3.16. Pagdating niya sa Dallas, naging 2.2. Assist to turnover ratio. So, gets mo, parang sobrang wasak lang talaga yung, same year to sobrang wasak lang talaga yung move niya to Dallas. Yung player efficiency rating niya, nasa 15 sa Boston. Naging sa Dallas, naging 12.2. Pero, Bumaba. So, pumangit. So, gets, pero, nung Boston siya, okay. Oo. So, within the same year, pero hindi rin siya sobrang okay nung huli sa Boston kasi banuo na rin yung, I mean, malaki kasi yung difference pag kakampi mo si Garnett, Pierce, Ray Allen, diba? Ngayon, so yun, which brings na, yung point rin na baka hindi siya ganun kagaling talaga. Well, magaling siyang pumasa. Parang ganun, diba? Yun naman yung thing niya Now, nakaka-drive siya pag gumagalaw pag nag-open yung floor dahil magagaling yung kampi niya. So, for example, ngayon may Rudy Gay at Cousins. And, sorry, may Macklemore pa pala. Nakalimutan natin si Ben Macklemore. Tsaka si Costa Kufus. Darren Collison nandun pa pala. Andre Miller andun din yun. So, favorite daw, Omri Caspian. So marami namang talent, di ba? And Luka Mitrovic. Meron. Sige, hindi natin kilala yun. Tsaka Arturas Gudaitis. Si Duhe Dukan from Wisconsin. Definitely better than last year, yung Kings. Pero, unfortunately, nasa West sila. Oo. And I don't think abot sila playoffs. Kahit number 8? Tingin ko malabo. So, feeling nyo Dallas yung Phoenix. Phoenix. Pero umiyak na si Mark Giff dahil tinrade yung twin brother niya. Nalulungkot daw siya ng sobra. Parang ni-emo siya sa brother niya ng solid. Bulok yata, mas bulok talaga kasi yung isa. So, bagay, pwede Phoenix. Pero yun nga, like Rudy Gay, actually highest PPG siya last year sa Kings at 21. Career-wise. Highest PPG. And then, highest efficiency rating niya nung 2013-2014 season. So, mataas din. I mean, may talent pa rin si Rudy Gay. Galing pa siya nung diba? Nag-World Cup pa siya for a time. So, excited din akong makita si Cauley-Stein. Ayun. Maganda yung backup, yung pairing nila kasi
hindi nag-offense si Cody Stein eh. Tapos Hindi hindi siya marunong eh. nag-defense siya. Oo. Si Cousins all around. All pare. around. Steal, tapos fast break. Tatakbo. Problema lang kay Cousins, may play last year eh. Nakita mo yun. Yung talagang nag-give up siya on defense. Yung nakatungo lang Well, siya. nakatunga nga lang siya. So, Pero parang, alam mo pa minsan, na-feel ko yung ganun eh. Parang na-gets ko. Hindi kasi kung yung mga Sa Valle kakampi mo Verde, sobrang, hindi naman. Baka nakikinig na din. Pero pag yung kakampi mo talaga parang sobrang parang ba't ako magdi-defense para sa'yo? Parang ganun eh. Nagiging ganun. Pero syempre, mali pa rin yun. May bayaran ka ng sobrang daming Oo milyon nga, eh. oo nga. Yun yung masakit. Ako kasi hindi. So, okay lang. Okay Kung may lang yun. nagbabayad eh. Oo nga, So, no? yun. Actually, yun nga. Tapos parang, well, actually, I think, di ko alam sa inyo, ako gusto ko, well, Laker fan ako, pero somehow gusto ko rin mag-work yung Kings. Diba? Parang feeling ko kung magawa ni George Karl na Sayang yung glory days nila, yung versus Lakers. 01, 02. wala, timing lang. Parang Malone lang yan. Nandun si Jordan eh. So, Kings nandun. Pero dinaya sila eh. Yung Kings. Napanood nyo ba yung YouTube video 2000 na? ba to? Eh? 2001. Yung referee. Hindi yun. Sobrang dinaya sila doon. Hindi yun totoo. Oo. Guys, champion Lakers. So, Yun yung Weber Kings, di ba? Sobrang grabe yung calls. yung game 6 Kasi yata. ang layo nung player, tapos foul, Foul. diba? Oo, What the? oo. Lion, totoo yun. Foul yun talaga. Okay, sige. Foul yun talaga. Actually, speaking of 8th seed sa West, parang exciting yun ah. Kasi in no particular order, we have Golden State, Houston, Clippers, Grizzlies, Spurs, Pelicans, OKC. Yan yung top 7. Okay. Tapos yung last spot, Phoenix, or Utah, or Sacramento. Wala, Utah. Or Wala Lakers. po. Dallas. Or wala. Dallas. Di ba? Okay din. Mukhang exciting yung Actually, 8th seed. nakita niyo yung proposal ni Mark Cuban? Yung Yung sabi? parang may knockout for 7th and 8th seed. Parang yung 7th and 10th magna-knockout para sa 7th seed. May mini tournament. May mini tournament. Kasi sinasabi, although sabi nga nila, fitting siya for the West. Pero pag East, walang manunood. Kasi parang, Para sa akin, yung Wolves malakas ah. malakas. Alam ko parang syempre on Young, paper. young. Pero feeling ko definitely may chance talaga sila. Like, ewan ko, maybe 3 years, 2 years. Oh. Actually, exciting si Zach LaVine, diba? Yung mga Lakas eh. yung mga Lavine, improvements tapos niya. Wiggins. Ah. Tapos nandyan si Garnett para sa mga Teaching moments. Oo. Tapos si Towns. Tsaka si Pekovic. Diba? So, yun. Diba? So given all those, diba, we talk about rookies, like si Towns. What do you guys think of yung mga na-excite kayo or na-disappoint kayo about Summer League? I mean, I'll go through the rookies one by one. Like, first of all, si Jalil Okafor. So, number 3 pick. Medyo kinakabahan ako dito kasi I actually wanted him for the Lakers. Parang mas solid yun eh. Eh, kung wala si Kobe, feeling Actually, ko, kung papanoorin mo yung Summer League niya, sobrang parang alam na niya anong gagawin niya palagi. NBA ready talaga eh. Oo, Parang so- tama yung scouts, no? so medyo kinakabahan ka Pero kay- narinig mo yung sinabi ni Phil Jackson na parang lahat daw ng Duke, except Grant Hill, lahat daw hindi nag-exceed, nag-meet ng expectation. sa Duke. Sino ba? Si Elton. Christian Laettner, Elton Brad. Brand. Yung point guard, Jason Williams. Na yun, parang motorcycle accident yun. motorcycle? Parang nag-motorcycle. Sorry, Kaya, Jason nag-early Williams. retirement yun. Nag-early retirement din. Sino ba bang Duke? Oo nga, no? Si Bobby Hurley, mga ganun. Ayun, Bobby Hurley. Oh, yeah. Sa bagay. Well, Luol Deng. Walding, yeah. Oo nga. That's right. Actually, may point siya dun. Pero Kyrie Irving Duke. Hindi, pero hindi siya naglaro, di ba? Parang 3 games lang siya. Tapos na-injure na siya agad sa Duke. Pero So, Duke pa rin, nandun. So, wala na. Ayan. Anyway, so, actually, yung worry lang sa akin dun... Redick rin pala, Redick. Ayun, JJ Redick. Yung worry lang sa akin dun kay Jalil Okafor is the 40% free throw shooting. And ever since sinasabi. Tsaka walang one block yata. So, yun naman yung sinasabi nila ever since eh. Yung downside sa kanya, yung free throw shooting, tsaka yung defense. Yung defense, feeling ko makakalusot. Pero yung free throws with the era of Haka DeAndres and Haka Dwight, parang feeling ko siya na yung next. Kasi makita mo yung free throws niya, like yung free throws niya from Orlando Summer League. Parang 4 per game. Nung Las Vegas, naging 9. Parang feeling ko, As intentionally. pinitik Parang na foul siya. na lang. Oo. Summer League na yun, ah. So, parang na-hit. So, ngayon, nag-40% lang siya. Pare, Philadelphia team mo eh. Feeling ko, hawakan mo lang yung bola, papaluin ka na ng lahat eh. Diba, parang, iwan na natin lahat ng ibang players kasi
siya lang yung ayan. So yeah, nag-free throw airball pa siya nung NCAA whatever. So yun yung concern. I mean, it has to be, ngayon kasi mautak na yung coaches so pa-fall na lang yan most likely. As a mini rant, hindi ko maintindihan ba't di nila ma-improve free throw shooting nila. Pa-practice Considering na professional league to and all these teams have shooting coaches, parang kaya nagalit si Chris Paul kasi hindi nga daw in denial. No? Hindi daw niya alam. for sure nagalit yan at some point. Gago, pag ako magalit rin ako Millions and kasi millions. nakikita mo naman sa release ni DeAndre, parang may chance naman talaga pumasok. May psychological whatever lang na nangyayari. Or tamad lang talaga. Actually, example yan si Duncan. I think si Duncan was at Dati 60%, di ba? Tapos parang tumaas na siya ng 70, ganyan. Or si Shaq na pag-clutch, pasok. May ganun bang stat? Hindi, parang sinasabi lang nila. Pero feeling ko naman, pag-clutch, pasok. So may ganong factors eh. Pero nakakatakot lang kasi parang baka lang i-hack lang siya ng i-hack. And medyo hindi rin yun maganda for him. Okay. So, yun. Next, si Towns. Towns had si Towns. 1.8 blocks, 12.8 points, 7.2 rebounds. So, yan, league average niya. Parang kaya malakas yung Minnesota talaga eh. Towns, Wiggins, Lavine. Puro athletic na. Diba? Sino pa mga ano? Gorgie Dieng. Oo nga. Ricky Rubio. Tyus Jones. Rubio injury prone lang problema niya. May Tyus Jones point guard, diba? Galing Duke yun, pare. Baka hindi rin siya mag-live up to expectation. Yung natuwa ako kay Towns, parang pero may mga maganda yung mga pasa niya as a big man. Meron siya parang over the shoulder, no look pass. Parang marunong talaga. Tapos, well, ano lang siya, warm-ups. Pero meron din siyang, yung between the legs dunk. Athletic. Wala. Mapagalitan ka na naman yan. Bawal warm-ups daw. Hindi daw yung totoong game. Actually, yung nakatakot doon yung 6 fouls. Kasi pag Summer League, 10 ba yung foul? 10? 9 or 10. Pero si Towns kasi average 6 personal fouls per game. Now, ngayon hindi ko alam kung abusive lang yung mga pumito yung mga referee pag Summer League. Kasi ayaw nila ma-injure yung mga tao. Or, yun talaga yung mangyayari sa kanya. Diba? Kasi para si Dwight, yun yung sakit ni Dwight eh. Lagi siyang nagpa-foul trouble. So, foul prone siya. So, yun yung risk kay Towns. Like, konting, I guess, kailangan niya matutunan yung Hibbert defense na just put your hands up. Yun, next. Discipline. So, si Kristaps Porzingis. Ito, I wasn't buying nung draft. Pero ngayon, I'm kind of buying. Kasi, natuwa ka doon sa 1.75 blocks per game. Diba? Haba niya eh. Kasi iniisip ng mga tao, babanggayin lang siya, tapos tatal 6. Hindi naman pala siya sobrang scrawny. Or baka kumain na siya. Pero solid, 1.75 blocks per game. Konting rebounds pa kulang. 3 rebounds lang, 10 points. Pero, I mean, at least it's there. Yung movement niya. Pero kung iniisip nila parang the next Dirk, parang mas nakikita ko siya as Kirilenko. Hindi siya Dirk, feeling ko. Malabo, no? Actually, ayoko magsalita. Pero, feeling ko, mas more of Kirilenko. Diba? Na mas nag-shoot konti. Pero over 7 feet siya eh. Oo nga. So, ewan ko. Ako medyo nag-hope ako na Yi Jianlian siya. Ako gusto ko rin yung Knicks mag-succeed. Naawa na ako sa kanila. Well, hindi ko kasi alam kung paano. Parang ang patabon din kasi nung movements nila. Nangyari ako, Derek Fisher fan ako. Pero, na player. Pero as coach, tas pipilitan mo yung... Pero mas solid naman na yung lineup nila this year. Actually, may chance naman sila mag-playoffs eh. Sa East. Basta hindi ka Philadelphia, parang... Flalo. Robin Lopez. Diba? Amundsen. Saka si Jarian Grant, parang may potential din. Yung point guard na dinraft. Jerian Grant. Okay ba? Okay din. Parang maganda rin yung move niya. So, meron din siyang slashing. So, wala na si wala na yung mga guards before. Saka si Langston Galloway. Ang dami nilang tin-raid dati. Oo, pare. Hindi, saka yung win-wipe out nila si J.R. Smith saka si Iman Shumpert. Pero hindi ko lang alam kasi kung kaya mong manalo with Carmelo eh. Okay. Diba? Parang for some reason. Kailangan niya mag-buy-in kay Phil Jackson. Within the system. No doubt. I think one of the best. Siyang willing eh. Sana. I mean, parang yung initial reaction daw niya nung pag-draft kay Porzingis, galit na galit eh.
Pero parang binawi niya eh. Dininay niya, di ba? Oo. Tinext daw niya Parang hindi si pala daw, ganyan. Oo. So, Tanda na rin kasi siya eh. So, medyo running out of time na eh. Oo. Pero dapat, maghanap siya ng Paul Pierce. Yun yung iisip ko si Kobe, dapat nag-Paul Pierce na lang din. Diba si Pierce, walang pakialam na parang, hindi ako Boston all my life. Wala akong pake. Pero ako, Basta hanggang last year ko, pwede ako mag-champion. medyo ayoko yung mga player na ganun. Yung dulo. Yung papalit-palit na sa dulo. Dulo ng mga last 3 years. Okay lang sa gitna ng career mo. Wag yung dulo. Pero yung dulo, parang yung ginawa ni Shaq, medyo ayoko yung ganun. Ano yung kay Shaq? Cavs, 6 na team yun eh. Celtics, Suns. or kunyari, parang ano na lang, title chasing. Like Ayoko say, ng ganun. may documentary ako napanood kayo ng umaga eh. Parang, alam mo ba si Peyton may championship? Oo. sa Nung Heat. Miami Sa Heat. Heat. Diba? Parang Oo. dulo na yun eh. Diba? Parang ganun. Nalala ko Yun hinila, nga sabi nila, nalala ko hinila niya yung jersey ni Jason Terry para doon sa game tying 3. Oo, Kaya hindi na oo, shoot. yun, oo. Yun yung nalala ko kay Gary Payton. This parang- he grabbed one on the way out. Oo. Na kung ako, as a player, may championship ako on paper. Pero hindi siya yung sinasabi kong nag-champion ako as a Seattle Sonic eh, which is what Gary Payton is known for. Di ba? Yeah. Parang, Yeah. yun. Parang, I guess, kahit na mag-champion si Pierce ngayon sa Clippers, yung pinaka-memory ko of Pierce is Boston Championship. So, yun. Ganun lang lang. Unless mag-game winner sa bigla ng game 7 ng Clippers. Ganun. Parang, baka yun naman yung gusto niya eh. Diba? Game winner lang. Okay, so daan ako ng iba. Si Miles Turner with 4 Na may blocks. tres pala. Na may tres din. Actually, 60% field goal shooting, 18 PPG. Solid yung 4 blocks. Medyo solid yung 4. Solid Average ba niya yun? Oo, average niya yun, pare. 4 blocks per game. Stanley Johnson, Stanley Johnson. for Detroit, 16 PPG, 57% field goals. Ang solid, 6 rebounds. Wow. For a guard, 6 rebounds. So, solid. And then, favorite ko si Jonathan Simmons. Pero hindi siya rookie. Sa Spurs. Feeling ko yun yung cheat moves ng Spurs eh. Para may mga Saan magaling to? Ano siya, D-League pare. Naglalaro siya sa D-League team ng Toros. Spurs na rin yung tawag. Austin Spurs. So medyo andaya eh. Nag 17 points per game. Ano siya, finals MVP ng Summer League. So may daya din siya kahit pa paano. Yung sa parang disappointing. Si Winslow, parang wala lang. Parang wala din eh, di ba? Kasi I'm guessing, since he's not making headlines or anything, parang, di ba, people are saying na he's a steal at 10. Para sa akin, remains to be seen. Parang kulang. At least, like we mentioned, kay Russell merong flashes of brilliance. Alright. Tong si Porzingis, kahit pa paano, pwede Si Winslow, para sa akin, parang wala pa eh. And, I guess, andyan pa si Deng, di ba? Parang, so, sana mabigyan siya enough playing time. Feeling ko sa kanya, contributor siya. So, parang siyang Iguodala. So, para makikita mo yun pag surrounded na siya siguro. Ang laki niya eh. Nakita mo ba? Sobrang laki nung frame niya. As in, parang LeBron, konti na lang. Body structure. Oo, yung structure niya medyo nasa LeBron size na eh. So, but yeah, yun nga. Parang I think sobrang konti lang nung contribution niya. Yun. Diba? Ay, another news. So, si Lawson was traded to Houston for virtually nothing. Papa Nicolau, Pablo Prigioni. Prigioni was released and signed by the Clippers, I think. Yeah. So, wala lang. Second round pick din tinrade. Joey Dorsey and Nick Johnson. Di ba? Yung marais ko kompleto ko yung trade. Diba? So, addict. So, yun na. So, given that trade, diba? Parang, does it excite you a bit? Does it give Houston a chance to be one of the contenders? I mean, they were number 2 last year. Diba? Ngayon, parang, if you listen to everyone, parang wala namang bumabanggit sa Houston. It's all about OKC again, or the Clippers, or the Spurs. Siyempre, the Warriors are there. So, parang, what do you think of Houston? Si Patrick Beverly, balik na rin ba? Injured lang siya last time, diba? Siya sana yung defensive point guard against, diba? Against Steph Curry, ganyan. Chris Pero Paul. injured eh. Okay. So, Feeling ko, tas may KJ McDaniels, diba? So, baka may chance, pero wala nang, May Corey Josh Smith. May Corey Brewer, Terrence Jones. Actually, lahat yun. Demo. Injured din si Demo, diba? injured. Yun na, so Injured. anong feeling mo? Feeling ko, hindi pa rin sila gano'ng kalakas. I think, parang, for some reason, people are so quick to dismiss Houston. I think they're just unlikable as a team
Dwight Howard effect yun eh. Tsaka James Harden effect. Masyadong ISO ball. Oh, parang, tas ang hilig sa fouls, ganyan. Well. Tapos there was this article that came out last year na tinanong si Harden, parang, what's your team, ganyan, yan. Sabi niya, Houston's composed of me, Dwight Howard, and other players. Parang, di ba? So parang andali silang i-dismiss na nakakainis. Alam mo, iniisip ko, nantitrip kaya sila minsan. Parang, kasi... Okay naman talaga sila. Kasi kung sasabihin mo yun ng seryoso, alam mo, mababad trip sa'yo yung mga tao. Yung mga teammates mo. Oo. Pero alam kung pinagtitripan nyo lang yung media, kasi ba't mo sasabihin yun kung alam mong masisira yung chemistry nyo? So, may chance na parang, sa locker room, oy guys, gagaguhin ko lang yung media. Parang pagtripan lang natin, ganyan. Parang, I'm sure pag-uusapan na naman tayo bukas. Kasi pare, kung legit yung sinabi niyang yun, malamang kagulo na yun sa locker room, diba? Lalaki mata ni Corey Brewer. Imagine mo sa office mo, sasabihin Baka sa'yo. kaya umalis si Josh Smith. Feeling ko... Best friend nila yun, ha? Ni Dwight, diba? Best man ni Dwight. Best friends yun. Best man ni Dwight sa kasal niya. Well, actually, medyo nagulat ako doon sa Josh Smith na move. Na umalis. Baka hindi talaga likable. Or ayaw sa kanya ni Kevin McHale. Ganon. Marami. I think Houston will be there, top 4 sa West. Pero I don't think it's enough to beat Golden State. Top 4? Sino ba yung top 4? So, sino malalaglag? Golden State, Houston, OKC, Houston. Ha? Oh, dalawa yung Houston. Ay, sorry. Spurs, Golden State, OKC. Yan. Asan yung Clippers? Clippers. You would choose Rockets over Clippers? Oo. Oo nga, no. Baka Clippers. Diba? Oo. Diba? So, sinong ilalaglag mo doon sa apat? Diba? Kung gano'n, wala ka lang... Grizzlies pa. OKC? Well, hindi na. Hindi ko kaya ng Houston. Grizzlies Not pa. buying in. Hindi ako masyadong. Tanda na eh. Tanda si Randolph. Zach Randolph. Tapos di pa rin sila kumuha ng shooter. Parang it's the same team. They've been trying to do the grit and grind thing. Yeah. Na Actually, it tinry pa never rin nila si really Jeff Green. translated. Na parang Baka offense. akala ko person. okay eh. Parang sakto lang din. Sumabog din eh. Oo. So, Pero ba Memphis na si ano? Paano niya? Barnes. Barnes. Pero ganoon din yun eh. Diba? Actually, yung ano ko lang dyan, yung the fact that si Lawson kasi, nakakalimutan, parang 9 assists per game, 9.6 assists per game last year. Si Lawson nagwala eh. So yung fact na yon, feeling ko, it will help, especially doon sa running attack ng Houston. Nakakatawa na natakot si Lawson kay Moody eh. Ay, yung nagtampo siya agad. Hindi, feeling ko kaya niya gusto rin ma-trade kasi feeling niya na second fiddle na siya. Parang Denver, the future is now. Kasi lahat ng tao. Pero sayang kasi pwede naman sila mag-work together. Anyway. Pero for Summer League game pa lang kasi nagwawala na yung mga tao kay Moody. Magaling naman kasi talaga siya. Solid. Yun pala yung kunyari ayaw mo mapick ng banong team para maglaro ka muna sa China. Para medyo mid. At 19 pa lang I siya. think malaking bagay kasi pro league yun eh. So parang may professional level pa rin. Oo, kahit pa paano. Diba? Tsaka, China yun. Tsaka kailangan mo daw, kailangan niya mag-mature. Para kailangan niya mag-alagaan yung sarili niya. Ganun. Speaking of yung 9 assists ni Lawson. Parang does Houston need those assists? Ice the ball naman sila ni ano eh. Baka yun yung kulang. Yun yung kulang. Or pag inupo mo si Harden, kasi pag upo si Harden, minsan hindi mo alam kung saan manggagaling. So at least ngayon, meron kang second guy. I mean, aside from Dwight, if you still wanna count Dwight as an offensive guy. Diba? Di mo kay Ty Lawson. Pero kung sa way they're playing, yung pace and space, bagay si Lawson sa fast break. Oh, diba? exactly. Sobrang bagay siya sa ganun. So, for sure, I guess for sure malakas offense nila. Astig ba yung may Corey Brewer pa sila? Diba? So, medyo astig din yun. As a side note, diba, part with getting Lawson is the baggage na DUI siya, di ba? Second time. Pero ano naman feeling ko baka na-insecure lang siya sa mga pangyayari. Hindi, nangyari nito before. It's not the first time eh. Yeah. Pero, yung kaya ko siya na-bring up, there's this guy daw sa Houston, si John Lucas, na expert siya sa sports psychology, ganyan. Na sa kanya daw pinapadala yung mga players na problema, ganyan. And ma-mentor niya si Ty Lawson. So baka magtino. Get his mind right. Oo. Ako gusto ko si Ty Lawson Parang he had this session with yung sa Reddit. Meron din yung Ask Me Anything. Yung parang nag-participate siya sa live chat. Parang he seemed like a genuinely likable nice guy. guy. Na masayang kasamang kainom. Kaya ata DUI. DUI. Actually,
Well, China is, naman China if ever doesn't work out sa NBA. Samahan niya si Stephon Marbury, samahan niya si Steve Francis, ganun. Pwede naman eh. Where the point guards go. Diba? So, yun. Okay, so, as we're wrapping up the free agency stuff kasi after nito wala tayong masyadong pag-usapan kasi tapos na lahat eh, diba? So, just out of all the free agents that were signed, who do you think is overrated, underrated, or let's say overpaid, underpaid? See, I'll start. Well, sa akin, obviously, it's Omar Asik. 58 million for 5 years for a guy na pare, kung nakita mo siya sa Pelicans versus Warriors na playoffs, and if you were betting on the Pelicans, parang gusto mong batuhin yung TV talaga pag nasa loob siya ng court. Ang sakit. Parang ang sakit lang talagang, ito so painful to watch. Kasi yung mga putback na kaya naman eh. Nanlaki mo na eh. Parang hindi pa rin niya na-shoot. So, hindi ko alam kung may space jam. Parang pareho siguro nangyari sa kanila ni Roy Hibbert. Parang na space jam sila pareho. Speaking of which, Space Jam 2. LeBron. Para sa akin, wag. Parang nagtapapaka-Jordan ka na masyado. Hindi, tsaka... Anong gusto mo, Durant? Hindi. Thunderstruck? Siguro Space Jam, parang okay na siya na one-time thing eh. Yung ginanda ng Space Jam was, you wouldn't think Michael Jordan could coexist with Bugs Bunny. As in, that shock is gone. Parang, pero I guess for kids today, ewan ko, pero kids ba gusto si Lebron? Okay. Pare. Talaga? Sila bumibili ng mga Nike na Lebron. Sa dami ng haters. Lahat Papabili ng lang pro sila Lebron, sa mom nila. puro mga bata. Bagay. Pero sino natin? Si Asik. Si Asik. Sobrang wala siyang kwenta para sa akin. So, diba? overpaid. Sayang eh. Tapos sa akin, the other one is, well, hindi naman siya overpaid, pero Wesley Matthews. Okay lang, medyo tanggap ko yung... decent player. Tanggap ko yung 57 million nung start. Tapos nung hindi nila na-sign sa Dallas si DeAndre, tinaas nila to 70. Wala na ata silang paglalagyan ng pera. Parang nag-retail therapy sila. Pumayag na sa 57 eh. Diba? Parang babayad sa restaurant, tapos parang, hindi, gusto ko... Baka gusto rin niya umalis. Nanakot na siya? Hindi, baka nung ayaw ni DeAndre, medyo nag-isip-isip rin siya na... Pwede. Tapos sinabi nila, sige, max na lang kita. So yun. So this guy, ACL, coming off Achilles. Yeah, Achilles tear. So, which is a worst si Kobe injury. yun rin ba? Chauncey Billups, Kobe. Mehmet Okur. Penny, yun rin ba? Mehmet Okur. Hindi ko maalala. Parang lahat si Penny, diba? Hindi nata siya makalakad at the end of his career. Okay. So, yun. Guys, what do you think? Wesley Matthews, decent player. Siya yung prototypical ngayon na 3-and-D. Good 3-point shooter, good on defense. I don't know kung overshadowed lang siya ni Lillard at ni Aldridge sa Portland. But I don't think he's at 70 million. That's something you pay a franchise player. Role player siya. Role player siya na parang some guy you can depend on. He's not gonna average 20 plus. Yep. Siguro 20 at the most. Right. Diba? Parang saktong andyan lang siya. So, overpaid. Nakakatawa pag biglang pag nag-start yung season, 30 points per game. Hindi, malamang may konti increase. Pero feeling ko, one of the reasons rin kaya ang galing na sa Portland, kasi ang daming pieces, like si Batum, si Lillard, diba? Kaya ganun. Yun. So, na yung attention wala sa kanya. So, hindi siya nababantayan as much. Overpaid. Shumpert. Pero, overpaid in a sense na, I think, comparing him to other players, lugi talaga yung babayaran mo for him. But then, in terms of Cleveland as a whole, hindi siya overpaid. Kasi win now mode eh. Parang kahit nasabihin mo, LeBron's not gonna leave. LeBron's gonna finish his career in Cleveland. Feel ko the moment he starts feeling na Dan Gilbert, owner, is not as committed to winning as he says he is, papakaramdam na parang, actually, hindi ko alam, pwede ako lumipat eh. Ganyan. So, think ko si Shumpert kasi, yung pasok na lang ni J.R. Smith last year, parang sakto eh.
Kailangan talaga yung New York kasi nila, I guess it's the culture, the environment, na... Sumabog. Oo. Na paglipat nila, parang, ang galing pala ng players na to. Which I think is part of the LeBron factor na he makes Everyone people better. he play with better. Na, feel ko medyo na-overrate siya. So, Actually, well, looking at 10 million a year now. it's not much, Not diba? much next year. Oo. Pero this year, it's Pero still big. this year, overpaying is still overpaying. Oh, pero Diba? Kahit na sabihin mo next year, tataas. who would Overpay be ka pa rin. Who would be your shooting guard in Cleveland? Kung hindi siya. Oh. Si Shumpert? Oh. There's There's no one there. Nasa bagay. Wala eh. So Joe Johnson. At saka he wasn't well, pangarap. But he wasn't that bad. So 'di ba? Parang versus Enes Kanter. Favorite natin si Enes Kanter. Si J.R. Smith ba? Na-sign na? Hindi, nag-opt out siya. Akala niya mas malaki makukuha niya sa mundo. Pero walang kumuha sa kanya. Wala. So, there's a rumor na babalik lang siyang Cleveland. Pero swerte kasi less smaller contract. Yan, ang overpaid Cantor. Kanter. Hunter. ATM yun, di ba? Oh, hindi ko lang malagpasan yung Omar Asik eh. Kaya hindi ako maabot kay Kanter. Pero yun, tapos, well, For me, DeMar Carroll, medyo overpaid. ano ba siya, 70? I think it was 60? 60 for 4 years, no? 15 million a year. Actually, yung mga madaya, like if you play for the Hawks or the Spurs, parang tumataas yung value mo. Pero hindi mo rin alam kung system. Kung ganun ka pa rin ba talaga pagkadating mo dun. Yeah. Kaya feeling ko rin, baka nag-overpay yung Raptors for that. I remember yung Bulls nung nag-break, nung unang nag-retire, second time nag-retire si Jordan from the Bulls. 'Di ba parang everyone was buying Randy Brown, yung mga bench ng Bulls. Parang Steve Kerr, Randy Brown, Luke Longley. Parang everyone wanted someone from the Bulls. Pero parang hindi rin siya nag-pan out. So, nagmukhang maganda yung Kasi parang triangle offense. Magaganda yung stats Oh, mo. I mean, it makes you look good somehow, di ba? Actually, yung Shumpert, naisip ko, magiging bad call lang siya if... Oh, well, sige, I'll throw the question to you. Do you think it's a bad call if Tristan Thompson walks away? Because Bad they call because for they gave... Tristan Thompson. Hindi, for Cleveland. For Tristan Thompson. Feeling ko, kasi may valid job eh. Kung max contract yung makuha ni Tristan sa labas. Pero tingin mo ba, ma-recreate niya yung nagawa niya sa ibang place? Saan kaya Wala siya? kasing love eh. Warriors. Walang, pero nung time na malakas siya, walang love, walang Varejao. So parang talagang, kung di ka pa gumawa, wala na talaga. Diba? So parang Sayong kalaban niya nun, si Millsap. Tapos Well, Bulls medyo tigat. wala talagang big yung Warriors. Bogot, pero Hindi na masyado naglaro. Tapos Bulls, okay naman Bulls. Gasol. Tapos Boston, wala. Well, mahina pa. So, Wait, si Thompson, di pa ba signed? Hindi Di pa. Babayaran yan, feel ko. Hindi kasi, ano siya, di ba? Di ba siya Parang restricted? luxury tax na rin, parang pay the man, Oo whatever. nga. Parang restricted siya, di ba? Ata. So pag hindi siya inofferan, tapos walang nag-offer sheet sa kanya, Doon pa rin. 4 million siya, di ba? Oo. Parang ganun. Oo, ganun lalabas. So, pwede kasing gawin ng Cleveland yun eh. Parang naghihintay lang yung Cleveland na may mag-offer sa kanya. Tapos pag wala nag-offer sa'yo, edi... And parang wala namang nag-offer eh. Yun nga yung nagtataka ko. I mean, unless sinasabi niya alam na... nilang Cleveland pa rin siya, hindi. Oo, na gusto lang talaga niya mag-Cleveland. Pero hindi. Di manggulo ka na lang sa Cleveland para Para i-match lang nila. tumaas Hindi, yun. pero kailangan kasi sign ni Tristan Thompson eh. Hindi pwede offer ka lang. Kailangan tanggapin ng player. Gets. So, baka ayaw rin niyang tanggapin, di ba? Na parang... Gusto niya lang talaga taasan nyo. Pero Cleveland gusto ko kasama si Lebron. Mas taasan nyo na ngayon. Oo, kasi pag hindi ko kasama si Lebron, hindi ko na alam gagawin ko ito. So baka ganun. Underpaid or mga under the radar pickups. I have Marcus Thornton. So let's see Little Buckets. Ano yung ano? To the Rockets. Ilang... Wala pa rin, minimum. Talaga? Bet minimum, Little Buckets. Pero, parang matagal na rin... Well, I guess, for veterans minimum, nga, pwede na rin. Well, before he had some 40-point games, 30-point games. Nalala ko, parang medyo Sacramento. next big thing yan. Yeah, he had, nag-average sa isang taon na 18 points per game. Yun, and then, who else? Josh Smith. Minimum, diba? Minimum. Go ahead. So, and then, meron ka Darren, diba? Like, Gerald Green. It's also at the minimum.
Minimum din ba si Gerald? Minimum din yata. I think. Nauuso yung ganun eh, no? Yung minimums. David West. David West, minimum. So, 1 year. Minimum din yata siya. Or hindi pa declared yung salary ni Gerald Green. So, yun. I think that's it. I mean, yeah guys, meron pa kayo wala na. Okay, so let's... so, with all this excitement going around, diba, you have the East now, and it's always been a joke last season kung bakit yung East was so bad. I mean, right now, do you think it's better? I mean, obviously, Cleveland will always be number 1, and we think Cleveland will be 1. But do you think there's a bit of improvement? At least may counting challenge ba from the East? Kasi imagine mo, they didn't have Kevin Love, and they basically went through Chicago, Atlanta. Yeah, I think, for one, definitely, Miami. Shout out to Kevin. ECL, bro. They'll be making some noise sa East, for sure. Ang ganda ng off-season nila. And hopefully, Chris Bosh comes back 100%. Tapos, meron silang Gerald Green. Deng. Dwayne Pero Wade. dapat Whiteside. healthy rin si Deng. Dwayne Wade. Baka ma-injure lahat ng first 5. Actually, May chance yun, ha? lahat ngayon injury prone. No? Tapos si Chris Anderson, tanda na nun. 38 na siya, diba? Justice Hindi, parang, Winslow, parang nilang nilaro si Wade last year. I mean, I think he played 64 games. Pero sa 64 games na nilaro niya, ganda na stats numbers were good. Yeah. So, ano lang yan, parang hang around in the East, make the playoffs, tapos dyan kayo bumana. Laban. Actually, okay pa nga si Wade eh. Nakakalimutan din talaga si Wade, no? Kasi he doesn't play so much. Pero pag pinapanood mo siya, parang... Magaling pa rin. I mean, feeling ko top 60 players of all time ba rin si Wade eh. So, Saka di ka pa naman paniwala. Saan galing si Whiteside? Before last year, di ba? mental problems. Alam mo pa minsan daw, ina-underplay nila yung galing ng isang player para Parang makuha under the nila. radar. Oo. Nakita niyo yung Sinasadya nila yun. yung video na binato lang ni Jarrell Okafor, yung binagsak lang niya yung jersey ng Philadelphia. Parang sa press con, inangat ni Okafor. Tapos after nung pictures, parang binagsak lang niya sa table. Parang Alam niya, talunan to. Pantay. Parang nandiri pa eh. Hassle. Dapat Lakers ako eh. Parang ganun. Tapos, apart from Heat, Bulls. Bulls will be there. Wizards. Wizards. Actually, in connection to that, sige, yun ko na rin. I mean, do you think a coaching change will actually help the Bulls? I mean, feeling mo yung style ni Thibodeau, parang yun na yun. Hanggang doon na lang talaga abutin yung team niya. Para sa akin, okay sana na coach si Tibbs eh. Parang actually, wala nothing bad to say about him. Except na nauubos yung katawan ng players niya. Yun lang. Siya lang pala yung nag-8-man rotation pag season. 8-9-man rotation. Well, in that sense, pero wala eh. Sana gumaling si Rose. Parang I'm all for better competition sa East. And better coaching. Pero, yun. Favorite nila si Fred Hoiberg. Oh. Who used to play for the... Marami Bulls. nagsabi magaling daw si Fred Hoiberg. So, I guess that's it, diba? And even on the side of OKC, I guess that's what they're hoping din. Diba? Na si Billy Donovan will kind of do something. Actually, agree naman ako kay Donovan. Yung Thibodeau kasi medyo, we'll see. Pero yung si Scott Brooks kasi, imagine mo, ilang years mo kasama si Durant at si Westbrook. Tapos ang play mo ever since is ISO. Yun parang, hindi. Yan din yung, actually it depends kung anong madadala ni Donovan or ni Hoiberg. Kasi, kaya, example si Kerr, diba? Parang yung Warriors andun na yun sa taas eh. Parang di naman... 6 seed sila. No? Pero, alam ba, yung season ni Mark Jackson, sila yung last sa NBA in passes per possession. So, binago ni Binago ni Steve Kerr yun eh. Na parang yung... Bilang ng 1 in offense, 1 in defense. May nabasa ako eh. Parang yung opening presentation ni Steve Kerr, meron siyang parang under the tutelage of Popovich, ganyan, and all these years, nag-compile siya ng favorite plays niya. Present niya lahat yun eh. Tapos, parang suma ko yun. Meron si Mark Jackson, may kopya nun? Online? Online, wala. Okay, meron ng PowerPoint na Stig sinasave ni Steve Kerr yeah. lahat. Tapos, addict daw yan sa game tape. Nanonood yan. Si Mark Jackson, though
nothing against him, pero umabot daw sa point na hindi na nga siya binibigyan ng copy nung previous game kasi hindi daw mo niya pinapanood. Very motivational kasi siya. Yun lang. Yung parang player close siya sa empowerment. players. Ganyan. Player empowerment. Pero si Steve Kerr, parang I think pinasok din niya yung parang science or the place behind it. Yun, yun. malaking bagay kasi, no? Actually, yun yung nakakatakot. I think that the owners might buy into that thing. And it might be a trend na kahit winning, like, di ba remember si Lionel Hollins, natanggal, kahit nag-record yung Memphis. George Karl, Coach of the Year. Yung coach ng Pelicans? Si tinanggal? Monty Williams. Monty Williams, yan, Si diba? George Karl, nag-Coach of the Year sa Denver dati, tanggal. So, parang I think, it might be a growing trend. Na parang, okay, maybe, we have the right players, so let's just forget about, just change the coach, di ba? And well, Scott Brooks doesn't do it justice kasi si Scott Brooks para siyang nag-video. Alam mo yung nag-video game ka tapos pinapatay ka ng boss pa ulit-ulit. Pero pareho lang yung ginagawa mo. Parang hindi, pwede to. Makakachamba tayo dito. Pero sa totoo lang, yung coach yung pinakakawawa sa lahat eh. Kasi parang bine-blame yung coach palagi. Pagtalo, diba? Kasi yun yung Except si David mong Blatt. yun yung pinakamadali mong dami nag-blame kay David Blatt ah. Parang ang yun yung pinakamadaling palitan. Kasi kaysa papalitan mo yung buong roster mo, Gugulo mas pa. madali yung maisip na, hindi, kasalanan yun ng coach. Try natin iba. Kaya sila yung for me, pinakawawa na, one of the kawawa na positions sa NBA. Bagay. So, yun nga siya. So, just to, at least sa East, we'll see. I mean, Jason Kidd is a good example of coaching. Diba? Akalain mo, after all the jokes about Jason Kidd, parang, may skills ka pala talaga mag-coach. So, nakita yun sa Bucks. So, we'll see with the Bucks this year. Isa pa yan, Bucks. Pero feeling ko mas magaling pa rin kahit paano si Scott Brooks kaysa ibang kasi parang Ibang coach. hindi, kasi kahit paano nadala niya sa number 2 sa West eh. Ano daw siya? Player development. Magaling siya sa talent development. Hindi lang siya magaling gumawa ng play. At all. So kung ganun, kasi yung coach, hindi lang naman yan mag-isang nagko-coach eh. Di ba? Assistant. Hindi rin siya nagpumili ng assistant na matino eh. Parang for example, Steve Kerr. Gusto niyang assistant nun si Alvin Gentry. Or si Alvin Gentry ngayon, di ba? Assistant lang siya last year sa Warriors. Ngayon, head coach na siya. Pero nag-head coach na siya dati. Yun nga. So, wala. I think si Lawrence Franco is also with Doc Rivers. Parang ganun. Talaga. So, parang umiikot-ikot lang din Kasi Lawrence Franco, nag-finals na yun. Finals coach na siya. So, I guess, part of it is the coaching staff and everything. So, at the very least, the East will be exciting. Excited More exciting than before. I think the Hawks will slip. Definitely. Parang nakita natin yung effect, di ba? Yung nawala si Carroll. Tapos ngayon nawala na talaga siya. Hindi, it was a good year, but that's it. I mean, hindi, parang they're saying they're the Spurs of the East. But no. Feeling mo yung Hawks next year, mas mababa na? Oo. Feeling ko. Hindi, kasi 1 sila ngayon eh. So parang 2 na sila next ko, year. They're not gonna mas be maganda 1. record ng Heat sa Hawks. Fearless prediction. Tingin ko. Ba't nung nandito si Kevin, parang hindi ka reliever ng Heat. Hindi. Usapan naman niya nun. Matatalo nung Heat yung Cavs eh. Okay, bagay. Hindi. Cavs number 1. Pero, I think the Heat, the Bulls, even the Wizards. Ako am buying the Wizards. Now. Raptors. No, it's okay lang. Feeling ko kahit paano, top 3 siguro yung Atlanta. Talaga? Sa East. Hindi kasi, parang hindi ako buying into the talent. Magaling si Horford, pare. Tsaka contract year. Ni Horford? O, di lalong mas magaling pa siya. So, after nito, si Durant, tsaka I think Mike Conley is 3 of the major free agents. So, kasi nintay na lang si Damian Lillard kailan extend. So, ngayon, yung mga contract players na yan. Yeah. Ayun. So, actually, we already talked about coaching stuff. And, one other thing happened recently, the first ever NBA Player Awards. So, voted by the players, right? So, among the awards, MVP, so they voted James Harden. So, James Harden, comparing it to the NBA awards na voted by the press, Steph Curry. So, what did you guys think? I mean, ako,
Personally, I like the player awards better. Hindi, so ikaw, kung hypothetically, andun ka sa media na boboto ng MVP, sino boboto mo last year? Shit. I would vote Steph. Steph ka pa rin. I would vote Steph. Kasi if I was gonna vote Harden, LeBron. I mean, kung LeBron ka over Harden? Hindi, kumbaga, if ang point mo kay Harden is nagbubuhat siya ng team, di sino pang mas magaling magbuhat ng team kundi si LeBron? Diba? So parang kung mag-vote na rin ako kay Harden, di kay LeBron na lang ako mag-vote. Hindi, pero kasi, dahil sa record, gano'n. Hindi. LeBron had Kevin Love, Kyrie, Harden had nobody. Dwight. Well, So, for a while. Parang, from a most valuable player perspective, parang, I think yung dinadala ni Harden sa Houston, siya lang iceable talaga eh. Parang, literally, hinihila na lang niya Houston to a win eh. So, Namabot pa ng Western Conference sa pinili Finals. ng players. Parang, nothing against Steph. Parang, sobrang galing talaga. And, Golden State champions, yeah, we all know that. Pero, I would side with the player awards here. Na, Harden is the MVP last year. Darren, do you think? Harden, Curry, or LeBron? Ay, MVP. If you had to vote for an MVP MVP. this year. For me, LeBron. Kasi, well, for me, siya yung talagang most valuable guy. But given Kung wala sa Cleveland, siguro, wala. pasok mo yung team records. Bagay, okay pa rin naman. Oo, maganda team record nila. Eventually. GM pa siya. Diba? Sabagay. Pero yung sa akin lang, like, if you think about yung But would you put yung, more credibility on the players? Yun nga eh. Sa akin, parang, kung iisipin mo, di ba gumawa, inalaw ng NBA yung Players Award. So parang, di ba magkakaroon ng parang eventually dissonance sa loob ng player community. Di ba meron nga silang parang players union. So parang feeling ko magkakaroon ng parang, medyo, syempre, like, kunyari, si Curry, nanalo siya ng MVP. Tapos biglang sa players, parang Harden. So parang, parang in a way, medyo sama loob mo. Oo, syempre. Tapos parang iisipin mo, parang tangina. Ano kaya iniisip ng mga kasama ko na player? Baka inisip nila, hindi talaga ako ganun kagaling. Parang hindi ba na parang magkakaroon lalo ng medyo conflict sa loob ng parang, sa loob ng Mayan yung gusto ng NBA. Bakit nila gusto yun, di ba? Para pag nag-lockout, pwede nilang biyakin yung Baka. So, di ba si Curry na award din siya? Parang, pero, hardest to guard, saka most clutch. Pero yung point ko, iba yung MVP. You can't have two MVPs. Yeah. Diba? Lumalabas dalawa eh. Parang okay, ngayon parang, ngayon, mas wala ng value yung either MVP. Gets mo? Sa dalawa na eh. Alam mo, if it parang, okay lang ba yun I think if the players vote, if the player awards were long, parang ilang years nang ginagawa, parang feeling ko mas respetuhin mo pa yung player awards eh. At some point. Or, sana yung player awards, wala lang MVP. Parang, by all means, vote for the hardest to guard. Parang vote kalokohan. Most likable parang teammate. fun awards parang nila. Dapat iba yung categories. Yun nga, iba yun nila. Actually, well, yung isang sobrang agree ako is yung defensive player of the year. Si DeAndre. DeAndre yung kanila. So, sa players. Sobrang by far, hindi ako nagtataka ako. Defensive player? Oo, kung bakit hindi si DeAndre Jordan. Pero yun na nga yung nakakatawa dun. Parang, yung nananalo ng ever, parang, pinapalabas ba nila na parang, okay, so ito yung mga talagang totoong, kasi parang kami ganun yung players, eh. lang Parang play with them ganun yung every dating day. kami yung nasa loob eh. Ganun yung dating. So yun ba yung message na parang gusto palabas ng NBA? Well, yung sinasabi nila parang they want to honor each other, ganyan. Yung Players Association din humingi nito, di ba? Hindi, sila NBPA award siya. Oo, sila yung hindi siya NBA award, NBPA. Kaya siya nasa BET. So, I guess parang lang siya, di ba mayroong screen... mga Oscars, ganun. Parang SPs. SAG Awards. Tapos Academy. merong the Academy. Ganun. SPs. Screen Actors Guild. Yung diba, yan? Pero SPs may MVP ba? Wala eh. Wala. Athlete of the Year, yung mga ganun. Meron. Pero hindi ko alam kung press ba yun o ano eh. But, yun. So, I think... Parang let's say, gumawa yung ESPN, diba, sa SPs nila. Okay, NBA MVP. Isa pa. So, parang tangin na, ano ba talaga yung
Siyempre, yung mga iba, hindi, mas gusto ko yung award na yun. Sa bagay. O yun. Maybe an award is just an award. Walang ano. Si Nicki Minaj, di ba? VMA lang naman yun eh. Parang Charles Barkley, di Well, no, ba? that's a big thing. It's like about Sisa- racism and stuff. Sabi nila parang, would you rather be Charles Barkley or Robert Horry? Parang gano'n. Robert Horry ako. Ako, Charles Barkley. Pare, mas maraming memorable mo. Parang, pag nanood ka sa YouTube, ako Ano, would you rather be? ilang beses mo papanoorin sa YouTube yung mga Si game Charles winner. Barkley. Or, Yung mga game sino winner mas ni na-type Horry. mo sa YouTube? Charles Barkley highlights or Robert Horry highlights? Pag Charles Barkley by far. Ako, in my life, Charles Barkley, mas maraming Charles Barkley. pag may anak ako pare, si Robert Horry yung papapanood ko sa akin. Bakit? Kasi anak, ito lang gagawin mo para makatawid ka sa buhay. Dude, Umabang ka lang dyan. don't you think, do you think mas Wait for the mayaman si moment. Horry kaysa kay Charles Eh, Barkley? syempre, iba na yun. Diba? O, di ano yung makakatawid sa buhay? Wala, steady lang siya, ganun, cruising, tapos parang hindi siya. Hindi, pare. Parang kung papanorin mo si Charles Barkley, Magaling. parang masasabi mo na you can do more than kung ano yung meron ka. Like, ang lit niya. Tapos, kung napanood mo na ba yung documentary niya before? Sobrang iba siya. Hindi, Iba magaling, si Charles Barkley. magaling naman siya, hindi naman nila, pero yun na, given a choice. Tsaka amazing talaga siya. He's an amazing human being for me. Yung, Si Charles Barkley. as a person, Yung may, Oo. may part yung documentary ng Dream Team. Panoorin Parang mo siya na- yung pinaka-likeable, ganyan. Tapos parang... At saka, ano siya eh, parang... sabaw, hindi ko alam kung sumabaw na siya nung tumanda na siya. Hindi, actually, kung yung paano lang siya mag-pronounce, yun lang yung medyo sabaw. Yung kinakain niya yung words Yung niya. that's terrible. Sa yung analytics, may sinabi siya tungkol Pero sa ano. may sense siya. Except yung sinabi niya na jump shooting team. Pero may sense siya Ano yung jump palagi. shooting team? No, Yung hindi they're never kaya gonna win. mga yung championship. Warriors na Pero kaya talaga. I mean, hindi naman kaya. Yeah. Pero yung point ko si Charles Barkley, Actually, magaling talaga. nalala ko yung comment niya on, He's ano, very on, observant. on advanced stats people. Yung mga analytics. Hindi siya believe. Hindi, sinabi niya na parang, these analytics guys are just a bunch of people who never got the chance to play basketball. Pero I think that's more of being an old, nung wala pang analytics nung time na yun. Pero kung let's say, di ba, nung time niya, meron ng ganun. Tapos, pinakita sa kanya na sobrang ganda ng analytics niya. Feeling ko, Matutuwa din siya. matutuwa rin siya. Pero kasi naniniwala siya sa effort eh. Mga effort. Which translate, Dapat. which even more translates pagka may analytics ka. Dapat. Kasi yun na nga yung analytics na hindi mo nakikita eh. Hustle points, yung mga ganyan, di ba? So parang mas lalong ano. Sabagay. Sabagay. O yun. So, well, actually, I would think, hindi ko na kasi ma-connect yung feeling ko masyado nanood kay Barkley ngayon. Na parang, hindi ko na, Sobrang galing ni Barkley. Yung Phoenix days niya. Mamaya, 2000 pag uwi ni mo, Jordan, diba? manood ka ng Barkley highlights. 1 year lang yung, 2 So, years 6'4" lang Phoenix siya. days niya eh. Mga coast to coast. 6'4" lang siya. Actually, yung NBA nag-alay sa height minsan eh. Nagdadagdag. Napataas nila more than what they actually are. Hindi ko alam bakit. Para magmukha silang most dominating league in the world. Anyway. So, in other news, Shaq and Scottie Pippen got into, well, on Social media. social media news. Shaq and Scottie Pippen got into Feeling ko, a while. pareho silang bitter kasi hindi na sila naglalaro. So, Gusto lang nila maglaro. So, weird kasi actually si Shaq posted parang top 5 of the Lakers versus top 5 of the Bulls. Who do you think will win? Siyempre maraya kasi Lakers had I don't think it's fair. Magic, Kobe, I think this is Elgin Baylor, Oh. Shaq as the stretch four. Tapos yung... and Kareem Abdul-Jabbar. Actually, ang wala dito, Will Chamberlain. Pwede mo Ayun. ipalit, Tapos sinasabi pa ni Shaq na ano, anyway, sige, tapos mo muna yan. Ito si Derrick Rose, Jordan, Pippen, Rodman. Feeling ko lugi yung Ba't Rodman. hindi si ano? Rodman, Horace Grant. Luke Longley. Tsaka nakita mo yung sinasabi niya yung sa sidekick. Yun, ito. medyo natawa ako doon. So, nag-comment si Scottie Pippen, sabi niya na I don't get caught in hypotheticals. All I know is we won 6 titles. Una-una, kung inad mo yung titles nila Magic Johnson sa nila Jabbar, edi talo pa rin sila doon sa 6. Parang sabaw na rin si Pippen. Anyway, tas to follow, sa next picture, nilagay ni Shaq yung picture ni Jordan sa Tsaka si Jordan yung mukha ni Pippen. sa katawan ni Pippen para sinabi lang niya na you're just a sidekick in short. Tapos tinira na niya tuloy-tuloy. Tapos sinabi na ng Scottie Pippen na
if you're only as good at shooting free throws, blah, blah, blah. So, and then, pinost din ni Pippen lahat ng pictures ni Shaq na sidekick ni LeBron, Nash, Wade, Penny Hardaway. And then Shaq finishes off with the crossover of Kobe during the Portland Western Conference na parang sinabi niya... medyo may editing pa, no? Ano to, when something happens, when amazing happens, yun yung commercial. Pero sabi niya, see what happens, Scottie Pippen, when Jordan isn't protecting you. You lose a 17-point lead in the fourth quarter. Nalala ko yan. Oo, pare. Blazers ako laki. Sobrang tuwan-tuwa ako nito. Pero yun nga, so parang, and checkmate, Shaquille. Parang, sabaw din eh, no? Parang, Pero honestly, I guess iba rin si Pippen. I mean, kung mas magaling lang siya baka social matanda na media. siya. De, pero si Pippen kasi, di ba, siya, 6 championships na isang team. So, yun yung Shaq had difference. four lang. Four. Tapos one with Miami. No, but I think the question was 5 versus 5 eh. Oh. So parang, doon pa lang nawala na si Pippen. Parang, ano yung sagot mo? 6. Eh parang, sama mo yung kay Jabbar. Sama mo yung kay Magic. Wala na talaga. Diba? Parang, tas ang kakampi mo, Horace Grant. Oo nga. Parang, Pero tingin mo ba, no chance. Shaq was expecting a reply from Pippen? Pero Hindi rin eh, no? Parang, Hindi rin. Pero kung isipin mo rin parang in Pippen's defense, parang yung Bulls, hindi naman sila yung parang franchise na matagal na eh. oh. Ang tagal na ng Lakers, pare, di ba? Yeah. Para siyang Celtics. Yeah, na hindi mo rin May advantage So din medyo... sila. Pero hindi naman sinama ni Shaq for si, me- si Jerry West. Hindi. Pero yung point ko lang na kung titingnan mo yung history ng Lakers, kung titingnan mo yung history ng Bulls, parang Cavs lang yan eh. Na parang, okay, ngayon nandito si LeBron, mananalo tayo. Pero pag wala na si LeBron, di natin sure. Unlike yung Lakers na established franchise, big market, quote-unquote, na pupunta dito lagi. pupunta talaga dito lagi. Sa diba? Batman. Tsaka, Ito mo, Bulls, after ni Jordan, taga nilang bulok sobra, di ba? Wala. Wala. As in, Marcus Pfizer. kaya nga sila na kaya Sagwa, draft si ano, di ba? worst. Si Derrick Rose. The worst. Eh, parang kung titingnan mo rin, yung first game, sino yung pinakamatagal na dun sa Lakers? Compare mo sa the time, the years na naglaro, tama si Darren eh, parang ang tagal na spinan na generation ng Lakers team na yan, ng top 5, versus tong Bulls squad. Apart from Derrick Rose, lahat yan Jordan era eh. Diba? Team na ni Jordan yan. Pero kasi it also shows na every so often, may team ang Lakers. Parang I think yung counter argument sana ni Pippen is take that best Bulls team ever for a lineup against the best Lakers team ever. Parang ganun. Yun yung mas fair. That would be a fair, I guess. I guess pag tumatanda Kasi kung ganun, baka, kung ganun kasi yung usapan, baka wala nga yung Kobe, Shaq Lakers. Pero like, si Magic, Jabbar, Worthy, yan. It could have been. Diba? Diba? So, I guess pag tumatanda ka na, parang hindi na kayo nagko-connect. Nagsisinahil na. Parang labo na Kasi parang sinabi ni, parang mga sagot eh. Tapos, si, by the way, sobrang lalalong mga pag-photoshop nila ng pictures. Parang katamaran lang. pero kung si Shaq mismo yung nag-edit niya, nakakatuwa. Diba? Parang hindi ko maisip yung laki ni Shaq, may cellphone siya, di ba? Ang late ng cellphone niya. Kahit na... yung 6 Plus nagmukhang diba? original iPhone. 4. Pero, Kasi titingnan mo yung picture nung nag-free throw si Shaq, parang late ng basketball, parang hindi na niya mag-grip eh. Yun nga yung problema niya, diba? Diba? So, I guess ano kaya yung tsura ni Pippen, no? Mga next time kailangan niya ng tulong. Parang, guys, ano bang sasagot ko dito? Kasi wala na akong maisagot na ano. Stick din, actually, pati yung DeAndre Jordan to that point, yung emoji thing, kagulo din yan eh. At least, yung sino yung nag-tweet nun? Si Paul Pierce? yung JPEG. Yung rocket ship. Na JPEG. Hindi emoji. JPEG yung pinadala niya. Parang sabaw din. Lumalabas yung edad eh, no? So, hindi niya gets. Hindi niya gets. Yung point. Yun. Okay, so that wraps it up for the NBA part. Just take a short talk on PBA dahil wala kaming ads. So, wala kaming pang commercial break. Hirap ng life. Calling all ads. Alam mo yun. We are ready. We are open for sponsorships. Nothing but air. Okay, Airtime. So PBA tapos na. Season wraps up. San Miguel sweeps Alaska. For those of you who don't know,
Governor's Cup to, so with import. And then, actually, no, all-Filipino, tinalo rin ng San Miguel yung Alaska, pero Game 7 yun. Ito sweep eh. Tapos si Junmar is back-to-back MVP. So, it just goes to show what size will give you in the Philippines. No? Parang, I think, yung natuwa ako Pero na bakit back-to-back dati si EJ File? Malaki naman siya. Wala naman nangyari. may point. That actually, yun yung question ko sa Hinebra. Kasi ngayon Hinebra has Greg Slaughter saka Japeth. Medyo kamukha niya si Greg Slaughter. Kamukha ko nga si Greg Slaughter. Sobrang laki. Greg, if you're hearing this, join us. We're inviting you to our podcast. Anyway, yun. So, Kaloka-like. So, may point ka naman sa size kasi hindi naman ganun ka, like, I guess, looking at Hinebra days, kay Marlo Aquino. Magaling mo si Marlo? Magaling Parang siya, pero mixed yung memories ko sa kanya. Pero hindi solid yung championships eh. I mean, hindi siya like, parang Junmar na ngayon, The Kraken. diba, 2 years MVP. Nakakatawa na, diba nung Gilas, parang ganda ng performance na doon. Na, nung Gilas kasi, mas maraming Pinoy nanonood doon eh. Kesa nung PBA ngayon. Kasi kahit yung mom ko nanonood eh. Na parang, na-justify niya yung hype around him. Na parang magaling din talaga Hindi siya lang eh. siya dahil nasa Pilipinas. Pero diba hindi siya magaling masyado nung last na outing ng Gilas? Hindi, yun yung question nila. Hindi siya ginamit masyado. Yun yung question nila kay Chot Reyes. Hindi siya ginamit masyado. Parang ba't hindi mo ginawang 4 si Andre Blatch? Tapos 5 Kaya si mo 5 Junmar. si Junmar. Siguro hindi nila pinractice. Hindi mo naman pwedeng... Si Chot parang para siyang Mark Jackson yata no. Hindi siya ma-analytic. Puso. Yeah. Tapos Well, the umiiyak ad lang, speaks for itself. Speech. Umiiyak lang siya. I think maano siya dun sa speeches niya. Kaya, No, sa you akin should lang hear him talk about Gilas yung pinakamalaking question sa akin, bakit si Tim Cone di nila in-invite mag-Gilas? Nag-coach siya nung Centennial team. Tagal na nun Dati, eh. dati. Tagal na nun eh. I think, hindi, Which is magaling yung Centennial team okay, They did well. right. Actually, I can't confirm, but the sad thing about it is because si MVP yung nag-back. O diba, mayroon pa tayong audience participation sa likod. Hindi, kasi it's smart Gilas, diba? Oh. Si Hindi, Chot, may position siya eh. Which brings me to my point na na naman tayo. Na parang alam mo yun, kaya hindi talaga, isip mo, pati yung players hindi yung best of the best na nilalagay nila sa Arwin Gilas. Santos, wala. Or si pangalan nito, ano yun, The Beast? Calvin Abueva. Bakit wala siya sa Gilas? Diba? Parang, parang nakakatawa sa atin. The same with parang, kung paano natin nire-run yung country, I guess. parang, parang ano mo yun, parang alanganin Parang palaging, sige, gawin natin tong okay, pero dahil meron akong parang maliliit na political na mga motives, parang, alam mo yun, parang siya, parang nawawala. Ang lala kasi nung setup na parang MVP team plus 1 player per team lang yung inalaw na sumali ng Gilas. Oo. Kaya si Pingre. Kasi you have to consider may PBA eh. Parang may professional commitment sila eh. Yeah. Na hindi rin nila ma-turn back on. Kahit na for the nation. Pero bakit sa NBA parang Bigay. basta bigay. Si Paul George Kahit nga, bali yung diba? game pa. Dapat ganun. Kasi, nangyayari yung Olympics off-season. Yan yung problema sa PBA eh. Year-round siya eh. After every conference, Kasi gusto nila kumita ng pera. May break after every conference. Pero parang, it's not post-season gets. Parang, laging may... Pero they can easily move that around. Which is, ano ba yung Olympic time? June ba? Ano ba? Summer, yeah. Summer sa States, diba? Yeah. Which is June. Dapat parang di na rin sila mag-season. Actually, to your point, yung tapos gawing isang malaking season. Yung diba? If I remember correctly, yung Centennial year. What the Commissioner. Yung Centennial year, ginawang 2 conferences lang. Diba? Yan. Tapos walang ganong issue kasi you had Patrimonio, Abarento. Lahat na alala ko, nanonood ako Lastimosa, nung Centennial team. Diba? Tapos proud ako. Parang the best of the best. Oo. Kahit tatalo ka sa Danny China. Siegel yata nandun rin Idol ko yun. Kahit talo ka sa China, parang... Okay lang, China yun Tsaka parang... Pride Tsaka wala kang... Bakit ganito? Ba't kulang? Bakit what if ganyan? Ba't wala si ganun? Walang ganun.
Nalala ko yun eh. Solid pa yun. Nalala ko pa yung Patrimonio head fake na sobrang... Tsaka alam mo ba, historically, magaling yung Philippines sa basket or dahil hindi pa nagde-develop yung China. Pero hindi naman nagja-champion palagi China eh. Ngayon, hindi. Iran lang ngayon eh. Ngayon, Haddadi. Ngayon, tinalo natin China ngayon eh. Oo, diba? So, in-execute na yung coach. Pagbalik. Sadly, North Korea yun, North Korea. China, ganun din. unavoidable na medyo may politika pa rin ang basketball natin. Wala, ganun talaga eh. Kahit sa mga liga-liga, ganun eh. Yeah, so, well, I mean, Speaking of, Tim Cone, di ba tanong ba't di siya yung coach? parang Winningest coach siya eh. In PBA history. Kaya siya kinuha. Yes, sir. Inamin ni Ramon Ang, sabi niya, kaya lang naman siya linipat kasi sabi ng Ginebra fans, gusto naman yung the best. Di kinuha nila si Tim Cone. nilipat nila from Pure Foods to Ginebra. Oo, nakalaban ng Ginebra. Medyo malabo din eh, no? Pero pareho lang may-ari kasi Pure Foods to Ginebra. Parang, actually yun yung one thing, di ba? Parang sa States. Pwede ba yun? Isa pa yun, na parang pareho yung owner ng tatlong team. team. Dapat may regulations. Regulations. Gusto Yun nila- yung which is kulang rin talaga. Which is, anong ginagawa? Sino ba yung commissioner ngayon? Yung bata, di ba? Hindi. Balik na si Natividad. Oh. Di ba? Yeah, I think Chito Chito Narvasa. Sorry, Chito Narvasa. Siya na yung bago. Pero nandun pa rin si yung former commissioner. Pangalan niya? Basta hindi si, basta I forgot his name. Basta yun. So, but actually, yun nga, parang, hindi si Noli Ayala yun. Iba pa. Inisip ko Noli Ito Ayala. wala ako kay Noli Ayala kasi alam ba, may kaso to eh. Saan? Na, Confi ba yan? Baka confi yan, ha? hindi pare. may jurisprudence. As in, decided case na i-disbar dapat siya. As a Sino? what? To si Lawyer Noli siya? Ayala. Lawyer to. Okay. Oh. Bakit? Sa next episode, kukwento natin yun. Baka musot ng oras eh. Watch out. Pero watch interesting out. yan. Watch out. So, I guess yun lang. Parang, actually, to your point, unang-una, why do you need a foreign coach? Diba? When you have Hindi ba Pinoy itong si yung bagong coach? Si Tim Cone? I guess. Pinoy siya, di ba? Ayun yung mga anak niya, siguro Pinoy. Hindi, pero hindi ko alam. Masawa yata niya, hindi rin Pinoy. So, I'm not sure. Anyway, So, yun. So, actually, that wraps it up. Unless you guys wanna talk about anything else. And, yun lang. Meron ba? Sabi ni Tim Cone, kaya daw ni Junmar sa NBA. Kaya ni Junmar sa Summer League. Thoughts on Ray Parks? Ray. Okay. Personally, natuwa ako nung first field goal niya. Parang paulit-ulit yung vine sa akin, yung nag-drive na siya. Parang, yeah! Parang Alam mo, nakakatawa din, to some extent. Alam mo, I'm all for Pinoy pride. Oh. Pero, hirapan ako this time around. Eh. Parang, I mean, I want him to succeed. Pero parang, there was so much talking nakita niyo sa SB Nation yung article, na parang the whole country is pinning their hopes on Parks to get into the NBA. May Kobe Paras pa. Wala pa yun eh. Pero Parks parang hindi naman ganun ka-solid. Parang hindi naman yung mga tao sa tambay sa kanto na parang, uy, baka makapasok si Parks. I'm sure wala na silang alam by now eh. Hindi na alam nangyayari. So parang medyo na-exaggerate. To that point, I would say Parks pa, si Paras pa nga eh. Baka nga si Paras pa yung si Kobe. Ba? Ball is life. Check nyo sa YouTube, Ball is life, Kobe Paras. Yeah. Pero, exciting. I mean, sana mag-D-League siya man lang. Sana. Sabi nga ni Tim Cone sa kanya, diba? Just, advice na go to D-League, come back. So parang, ba't pa siya babalik? I would go to Europe and get paid. Europe, diba? I would come, kung si Parks, mag-offer sa'yo Spanish team, Barcelona. Parang, why not? Doon ka na lang sa Europe. So yun. Okay. So that wraps it up. Thank you for listening. We'll catch you guys in our next episode. Good night. Airball.